Hey, blessed Wednesday evening. Welcome to the midweek service. Let's open our Bibles to the book of James. James in Tagalog, Santiago. James chapter 4. James chapter 4. Kita niyo na? We will be reading verse 13 to 17, but the key verse is verse 14. The title of the message is Life is Short. Life is short. Ang buhay ay maiksi. Verse 13. Okay, James chapter 4, verse 13 to 17. Read with me. Go to now, ye that say, today or tomorrow we will go into such a city, and continue there a year, and buy and sell, and get gain. Whereas ye know not what shall be on the morrow, or what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time, and then vanisheth away. For that ye ought to say, if the Lord will, we shall live, and do this or that. But now ye rejoice in your boastings. All such rejoicing is evil. Therefore to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is sin. Now, in verse 14, sabi ni James, whereas ye know not what shall be on the morrow, for what is your life? What is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time, and then vanisheth away. So my message is entitled again, ang buhay ay maiksi. Life is short. Let's pray. Our loving, heavenly, compassionate Father, Lord, thank you for tonight. Thank you, Lord, once again for this great privilege that we can worship thee in spirit and in truth. Lord, thank you for your protection to each and every one of us. And Lord, tonight, as we are going to study your holy word, we pray that the Holy Spirit will once again give us the understanding. And Lord, give us a heavenly blessing. God, Holy Spirit, please, kayo po manguna sa amin. Bigyan niyo po katalinuhan ng bawat isa. Ganun din ang mga makakapanood ng mensaheng ito. Maraming salamat po sa inyo. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus naming Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. So please be seated. So, verse 14, sabi ni James, no, whereas you know not what shall be on the morrow. For what is your life? Ano ba ang iyong buhay? Then sinabi niya, it is even a vapor. Para lang itong isang singaw, no? That appeareth for a little time and then vanisheth away. So, ang buhay talaga ay napaka-iksi lang. Amen? Yeah. At alam niyo, sa panahon natin ngayon, ang pinaka-lifespan ng tao ay mababasa natin sa Book of Psalms, chapter 90. Okay? Psalm chapter 90. Buksan natin ang ating mga Biblia. Verse number 10. Psalm 90 verse 10. The days of our years are 80 years and 10. Okay? Pag sinabi mo kasing 80 years, ibig sabihin yan, that's equivalent to 60. Kasi ang 1 score is equivalent to 20. Okay? O, maliwanag? Yeah. So pag sinabing 80 years, that's 60 years and 10. So 60 plus 10 equals 70. So yun yung grado mo palagi, di ba? 70. So dito, 70. Pero sabi ng salita ng Diyos, and if by reason of strength, ibig sabihin, malakas pa, no? They be 80 years. Ibig sabihin, kung malakas pa, aabot ng 80. Pero, ang katotohanan ay may mga taong lumalagpas ng 80. Gaya kay Tatay Tom. Tama po tayo? Si Tatay Tomas ay 80. No? So siya ay 40 years and 3. So, dahil yan po yung
age mo according to the Bible? 80 years and 3. So that's 83. Okay? So sa panahon natin ngayon, bihira lang ang tao na umaabot ng 5 score. O, pag sinabi mo na ang edad ay 5 score, ilan yun? Ilan yun? That's 100 years. Si Enrile, namatay siya at the age of 102? Ha? 101. So, 5 score years and 1. Si Moses, kinuha siya ng Panginoon at the age of 120. Kaya si Moses ay pinanganak ng, ang buhay niya ay 6 scores. Kuha niyo, so 20, 120. Pero palagay ko sa panahon natin ngayon, wala nang aabot ng 6 scores or 120 years. Amen? At kahit naman sabihin na ang tao gusto niya umabot ng ganong edad, hindi mo pa rin malalaman. No? Kasi ang may hawak, may akda at may hawak ng buhay natin ang Panginoong Diyos. Napaka-exit lang ng buhay. May mga tao na ang buhay ay hindi umaabot ng 1 score. Yung iba naman, lagpas 1 score. Ibig sabihin, lagpas 20. Just last Monday, ako, nakakalungkot na balita. No, isang atleta from Agusan del Sur, puntang Davao, no, may pangarap sa buhay na maging magaling na basketballista, at nakuha naman siya ng Ateneo. But unfortunately, nagkaroon ng drowning accident. So siya ay 19 years old lang. So, biblically speaking, hindi siya umabot ng 1 score. Ha? Yung isa naman, foreign Nigerian, ang kanya namang edad ay 21. So, 1 score years and 1. No? Kaya, napakaiksi ng buhay. Amen? Napakaiksi. At alam naman natin na ang buhay natin ay talagang hawak ito ng ating Panginoong Diyos. Kaya huwag natin sayangin yung buhay natin. Ha? Tingnan nyo maiksi na nga yung buhay natin, tapos hindi mo pa ipaglingkod sa Panginoon. Maiksi na nga ang buhay, tapos magkakaroon ka pa ng kalungkutan sa buhay. Ang hirap na maiksi, di ba? Maiksi na nga ang buhay mo, tapos marami ka pang kaaway. Naku po. Maiksi na nga ang buhay. Yeah, let's enjoy life with the Lord Jesus Christ. Kaya nga, sabi dito ni David, the days of our years are 80 years and 10, and if by reason of strength they be 80 years, yet is their strength labor and sorrow. Tingnan nyo, tayo nga wala pa nga tayong 80 years, ibig sabihin, wala pa nga tayong 80, pero nagle-labor na tayo, nagkakaroon natin ng mga sorrow. Bakit? Dahil sa marami na tayong iniindang sakit, di ba? No? Yan ang sabi dyan, no? Yet is their strength, labor, and sorrow. Ano yung next? For it is soon cut off and we fly away. Yan yung biblical reality na lahat tayo, maiksi ang buhay, isang araw, we will fly away. Right. I'll fly away, oh glory, I'll fly away. Ano sunod doon? Hallelujah, by and by, lahat tayo mamamatay. Right. Tingnan to, balikan natin ha. Kaya, 2 puntos lang ang aking gustong bigyan ng diin ngayong gabi na ito. Since life is short, kasi maiksi ang buhay Sabi pa nga nila, not only life is short, but life is brief. Hindi lang short, brief pa. Pag sinabi brief, maiksi din. Tama, okay, you give a brief testimony. You give a short testimony. Pwede bang brief lang? Ibig sabihin para silang na maiksi, no? Kaya, tingnan natin dito. Sabi sa verse 14, whereas you know not what shall be on the morrow, for what is your life? Ano ba ang iyong buhay? If I will ask you a question tonight, hindi ano ang iyong buhay, ang tanong kumusta ang iyong buhay? Good. No? Are you enjoying your life as a Christian or
Are you enduring? Mahirap yung nag-i-endure ka na lang. Dapat talaga nag-i-enjoy. Amen? Kristiyano tayo, hindi dapat nag-i-enjoy ka, hindi nag-i-endure. Ha? Amen. Kaya sabi dito, whereas you know not what shall be on the morrow, or what is your life, it is even a vapor that appeareth for a little time, and then vanisheth away. Lahat tayo maglalaho. Right. Ha? Kaya nga, when you die, what is your legacy? What will be the story that you will leave behind? Ano kaya istorya ang iiwanan mo? Maganda na yung tayo, ikukunin ng Panginoon na maganda yung kwento ba? No? Right. Kasi ganito yan eh. Pag namatay ka, namatay ako, ano kaya sasabihin ng mga tao? Meron kayang malulungkot? Siyempre may malulungkot. Meron din matutuwa. Buti nga, nawala yun eh. Ang pangit ng gano'n, di ba? Right. No? Buti nga nawala yun. Nako. Pero pag mabait ka, maayos ka sa mga tao, nako, nakakalungkot na nawala siya. Kumusta yung si Sakata, anak ko? Buti mo nawala yan. Di ba? Kaya sabi dyan, for what is your life? Sabi dyan, sinagot niya, it is even a vapor. Alam niyo ba yung vapor? Ha? Sa Tagalog, ito yung singaw eh. Parang nga nagsaing ba? Nagsaing. Pag nagsaing ka, ha? At kumukulo pa. Meron siyang mga, ano ba tawag mo? Kumukulo siya. Tapos maya-maya, wala na. No? Right. Ano na, in na siya. Tapos maya-maya, wala na. Yung kanya mga kumukulo, wala siya. Ganun ang buhay natin. No? So ako, biblically speaking, ako ay 2 years and 8. Ikaw, ilang taon ka? 19, no? Kaedad mo lang yung... Ingat ka, ha? Alam nyo, nagulat talaga ako dun sa balita. Meron Lunes ng gabi. Pag tinito, pinanood ko pa yung naglaro siya noon sa palarong bansa. So, Facebook Live. Kasi, mahilig tayo sa basketball eh. Natalo lang sila nung yung taga Davao ay tinalo ng taga Calabarzon. Ang tumalo, yung si Duterte ang apelido. Isa sa players doon ay si Duterte, no? Davao, Dabraa was beaten by Duterte. Tapos meron din isang player doon na apelido Mayor. Sabi no? Nagkatabi yung apelido Mayor, tapos yung Duterte apelido, Mayor Duterte beats Davao. Grabe no? Kaya itong mensahe ngayon, malaking eye-opener sa atin, lalo na sa mga bata. Ha? Right. Kaya nga, life is short. So number 1, since life is short, ito ang first point, boast not thyself of tomorrow. That's the first point. Boast not thyself of tomorrow. Huwag mong ipagyabang ang sarili mo sa araw na bukas. Right. Maiksi lang ang buhay eh. Napakaiksi ng buhay, kaya huwag nating ipagyabang yung sarili natin sa araw na bukas. Diba, lagi ko sinasabi, when you have plans in your life, kailangan mo talaga kasama ang Diyos sa plano mo. Right. Kasi a plan without God is a bad plan. Lalo na tayong mga Kristiyano. Tandaan niyo yan. Kung magpaplano ka na hindi, kumbaga, ang Diyos ay wala sa plano mo, masamang plano yan. Minsan may mga plano. Alam mo, kapag anak ka ng Diyos, na gigibain ng Diyos yung plano mo. Right. Bakit? Kasi alam niya, God is omniscient eh. Alam niya, yung plano mo na yan, makakagiba sa buhay mo. Right. Kaya boast not thyself of tomorrow. Sabi niya, what is your life? No? Whereas you know not what shall be on the morrow. Kaya na, life is short. Since life is short, boast not thyself of tomorrow. Ang verse na yan ay nandun sa Proverbs. Proverbs 27.
lalo na kayong mga kabataan, nako, wag na wag talaga kayo magkakaroon ng mga plano sa buhay na hindi kasali ang Diyos. Ay, Amen? ay, Kaya nga sabi dito sa verse 1, no? Anong sabi ni Solomon? Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Kasi hindi natin alam kung anong mangyari kinabukasan eh. Anong nakakalungkot? Ako nasasaktan ako dun sa magulang eh. Tapos lumabas yung mga, ano mo sabi nung coach, sabi nung mata sa coach, hindi mo na ako uuwi ng 5 taon. Kasi gusto mo munang yumaman at gusto ko may ahon yung pamilya ko sa iyo. Ganda ng plano na yun, di ba? ay, Pero hindi na natupad, hindi na matutupad. Kaya sa atin, malaking malaking reminders sa inyong mga kabataan. Ano man ang plano nyo kapag hindi diyan kasama ang Diyos, tigil mo na yan. ay, Ha? Kasi mapapahama ka lang dyan. Lahat ng plano sasabihin sa Panginoon. Saka siyempre, dapat malaman ng pastor, di ba? Diyos, lingkod ka ng Diyos eh. Para maano ba, kung makita, mukhang yung plano mo hindi maganda. No? Ba, magulo. Pastor, may plano kami ng mga barkada ko, mag-iinom kami. Siyempre, papapayuhan ko kayo. ay, Ano yung papayo ko? Drink moderately. Ano ba? Siyempre, hindi. Siyempre, hindi naman papaalam sila kasi alam naman hindi papayag, no? ay, Kaya nga, boast not thyself of tomorrow. Ano ibig sabihin? Huwag mo ipagyabang ang bukas mo. Yung bukas natin, alam ko may mga plano tayo sa bukas natin. Pero kung ang mga plano na yan, wala ang Diyos, yan ay pagyayabang. ay, Kaya mo ba? Kaya mo bang gumising na mag-isa? Hindi nyo ba alam na kaya tayo nagigising kasi ginigising tayo ng Diyos? Every time you wake up in the morning, ano yung tawag dyan? That's the faithfulness of God. Sabi sa Lamentations chapter 3, no? It is of the Lord's mercy that we are not consumed. Alam niyo yung consumed doon? Destroyed. Pwede tayong mamatay habang tulog eh. ay, At ang totoo niyan, maraming hindi nagigising sa tulog. No? ay, Basahin natin Lamentations 3. It is of the Lord's mercy that we are not consumed. Lamentations chapter 3. Kaya nga, life is short. So what? Since life is short, what's number 1 point? Boast not thyself of tomorrow. Huwag nating ipagyabang. Huwag tayong magmayabang sa ating mga at huwag mo ipagyabang sarili mo sa kinabukasan. Bukas itong gawin ko. Ganito plano ko. Marami akong tinanong na gano'n, di ba? Ikaw, anong plano mo? Mag-aral. Very good. Anong gusto mong kunin? Ganito. Ngayon, pag nagtapos ka na, anong gagawin ko? Anong gagawin mo? Magtatrabaho ako. Sunod. Kaya kong kumita. Sunod. Magpapagawa ko ng bahay. Lahat magandang plano na yun Tapos sunod. Magpapatayo ako ng bahay. Patatayuan ko yung mga magulang ko. Napakaganda ng plano. Pero alam niyo ba, natapos na lang yung tanong ko. Wala man lang sinabi na, at siyempre, maglilingkod ako sa Diyos. Wala man lang. Ang plano pa nga niya At saka siyempre, pag napatayuan ko na yung magulang ko ng bahay, siyempre, ako naman sa sarili ko, kailangan ko mag sa mga iba't ibang lugar. No? Kailangan ko din naman pasayahin yung sarili ko. Wala man lang na, siyempre, anong plano mo? Maglilingkod sa Diyos. Walang ganun talagang hindi God first ay, Di ba? Samantalang kung wala ang Diyos, wala tayo. ay, At kapag sinabi ng Diyos, di ba alam naman natin na tayo mga stewards lang, mga katiwala lang? Yung buhay natin, pinagkatiwala lang ng Diyos sa atin to. ay, Kapag sinabi ng Diyos, akin na yung buhay mo, wala ka nang magagawa. Ano sinabi kong Lamentations 3. Tingnan natin. 22.
It is of the Lord's mercies that we are not consumed or destroyed, because His compassions fail not. They are new every morning. Grabe, no? Great is thy faithfulness. Kaya na every time you wake up or you woke up, pambira. Ano ang ano doon? Nahabang pa ang Diyos sa'yo. Amen. Amen? Pwede tayong hindi na magising, ano? Pero nagising pa tayo. Tapos hindi lang basta-basta gising, nakikita mo pa yung mga mahal mo sa buhay. Amen? No? Pag-gising nyo, Lord, thank you. Tingnan mo. Uy, kita mo mga mahal mo sa buhay. Blessing yan. Tapos pag tinignan mo rin, baka humihinga pa ba? Kasi yung isang ano, pag-gising daw niya, punta siya doon sa baba, kasi nasa taas siya eh. Anak ito ng pastor. Mga estudyante ko sa Bible School, pagbaba niya, nagkape siya. Tinignan. Habang nagkakape, nasa sopa yung kanyang kapatid, inom siya ng kape. Akala lang niya, wala lang kasi nakaganon eh. Pero may sabi niya, parang iba ang itsura ng kapatid ko. No? Kung nilapitan, at tinignan niya, hindi na humihinga. Hanggang sa, patay na pala. Grabe, no? Kaya kayo, pag-gising nyo, check din. Right. Tingnan mo, kung nakangangat, gising pa yan. Amen? Amen. Kung humilik yan, okay, pasalamatan mo, humihilik. Amen. Right. Ito, lakas pala ng umilan si Romeo. Ang lakas umilik yan. Hanggang ngayon ba, malakas umilik? Hindi na. Nung doon natulog sa bahay, akala ko si Darlene nang umilik. Si Umi pa, sabi ko, John, lakas umilik si Umi. Ay, malakas talaga yan. O, di ba? Ngayon, hindi na. Tuloy mo lang yan, Umi. Maganda kayo humihilig. Ano? Pero meron talagang mga hilig na grabe. Parang susumpain mo kung makasama. Nung sakap mo, pambihira. Oo. Anak mo yung sisi. Nagbulabog yung mga campers eh. Pero blessing nyo, at least alam mo tulog. Kasi kung natahimik na yun, mabahala ka na. Right. Di ba? Kasi ang natural sa kanya, humihilig. Humihilig, praise the Lord. No? Tapos, pag natahimik na, ayun. Baka gising na yan kasi tahimik na yan. Natural, pag natulog ka, kung humihilig ka, natural yan kasi natulog ka eh. Right. Di ba? Pero kung pitching na humihilig ka, hindi na natural yan. Yan nga, it is of the Lord's mercies that we are not consumed. Amen. Yan nga, boast not thyself of tomorrow. Isipin mo, maiksi na nga ang buhay, magyayabang ka pa. Right. Kaya kayo, huwag kayong magplano-plano na hindi talaga kasama ang Diyos. Right. Kasi kung wala ang Diyos, isipin mo, anong mawawala sa iyo kung hindi mo acknowledge ang Panginoon? Ang mawawala sa iyo, una is protection. Right. Di ba? He is our shield, He is our protection, Yeah. o protector. Kung hindi mo acknowledge, kahit saan ka mapunta, delikado. Right. God is our everything. He's the source of everything. Kaya acknowledge natin siya. Boast not thyself of tomorrow. Yeah. Napakaiksi lang ng buhay. Okay? Whereas what you know not on the morrow. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Life is short. What to do? Boast not thyself of tomorrow. Sama niyo talaga palagi ang Diyos sa plano niyo. Ulitin ko always include God in your plan. Right. Bago ka gumawa, before you make a plan, you pray. After making the plan, you pray. Lord, nawa itong plano na ito, okay ba to?
Tingnan nyo, kapag pag plano ka ng plano na walang Diyos, kahit naman, dyan na yung lugar, parang wala nangyari. Pero kapag pray ka ng pray, magugulat ka, parang wala sa plano to ah. Kaya mayroong mga unplanned, di ba? Pero natutuloy. Bakit? Kasi yun ang kalooban ng Diyos. Right. No? Plano ka ng plano, wala namang walang prayer. No? Right. Ang delikado. Kaya nga, boast not thyself of tomorrow. Amen. Last. So maganda. Life is short, boast not thyself of tomorrow. Number 2, build not thyself on things of this world. Ulitin ko maiksin na ang buhay, so huwag mo ipagyabang ang sarili mo bukas. Boast not thyself of tomorrow. Pangalawa, build not thyself on things of this world. Ano ibig sabihin nun? Huwag mong itayo yung buhay mo sa mga bagay sa mundong ito. Ibig sabihin, huwag mong tayuan. Saan ka nakatayo? Sa mga earthly things. Ang mga bagay sa mundong ito lumilipas. Right. Kung dyan ka nakatayo sa mga bagay na yan, wala. Pag nawala yan, wala ka na rin. Kaya nga meron tayong kanta, standing on the promises of God. Yeah. Build yourself in the Word of God. Dapat dito tayo nakatayo ba? Hindi yung literal na tatayuan Ano ibig sabihin? Be wise. Ano yung wise na tao? Ang wise na tao yung nakapakinig ng salita ng Diyos, tapos ginagawa ang salita ng Diyos. Yeah. Ay nahalintulad siya sa isang taong nagtatayo ng bahay. Saan? Sa ibabaw ng bato. Tingnan natin to. Matthew chapter 7. Yan nga, yung napakahalaga ng pundasyon natin When you build a house, siyempre ang inuuna dyan, pundasyon. Yan nga, foundation is very vital, very important. Kaya kailangan ang pundasyon natin, hindi yung salita ng kani-kanino, hindi ng tao, kundi salita ng Diyos talaga. Amen. Right. Kaya nga, build not thyself on things of this world. Kasi ang langit at lupa ay lilipas, pero salita ng Diyos kailanman hindi lilipas. Amen. Sabi dito sa verse number 24. Verse 24, Matthew 7:24. Therefore, whosoever heareth the sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell not. Bakit hindi bumagsak? For it was founded upon a rock. Amen. So anong sabi ng Panginoon? And everyone that heareth the sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell. Natural. Bakit? Kasi nakatayo yung bahay sa buhangin lang. Right. And great was the fall of it. Nakita nyo? May mga taon na ang kanilang buhay ay nakasalalay sa kay ganun. Okay, kung ano sasabihin niya, susundin ko. Hindi. Dapat yung buhay natin nakatayo, nakasalalay saan? Sa salita ng Diyos. Ha? Kaya yung salita ng Diyos, pag napakinggan mo, i-apply mo sa buhay yan. Kasi pag in-apply mo, sabi ng Panginoon, isa kang pantas. At ang pantas na tao, pag nagtayo ng bahay, ay saan magtatayo? Sa ibabaw ng bato. Kaya nga, never trust the words of anybody. Kahit na anong sasabihin sa inyo. Mayroong magsasabi sa inyo, matalino kang bata, magaling ka. Malaki ang future mo. Talaga anong kakilala ko dati?
bago pala ako, soul winning, ayaw talaga makinig. Bakit ang tigas ng ulo nitong yung batang ito? Yung pala, nakinig siya doon sa wakwak. Wakwak ba yun? Witchcraft. Sinabihan daw kasi ikaw, magandang future mo. Magiging magandang. So doon siya nakinig. Alam nyo, ang mga tao, ang tendency ng tao ngayon, bubulahin kayo. Right. Ha? Huwag kayo maniwala sa sinasabi ng tao kung salita lang yan. Ang paniwalaan nyo, salita ng Diyos. Kahit masakit man ang pagkarinig mo, masakit man yan, tanggapin mo kasi salita ng Diyos yan eh. Right. Maniwala, magandang future mo, magandang future mo. Paano mo nasabi? Kasi nakikita ko sa bulang kristal. Okay, maniwala doon. Kasi ang tawag dyan sa Biblia, kapag naniniwala ka sa mga kasabihan ng sino-sino man, pag naniwala ka dyan, hangal ka. Right. Oh? Naniwala ka sa salita ng Diyos. Yan, build not thyself on things of this world. Kaya sabi niyang Panginoon, sabi niya Apostol Pablo, no? Colossians 4. At Colossians chapter 3. Colossians 3 verse 1. Tingnan niyo to. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. Set your affection on things above. Ituon mo yung damdamin mo saan? Sa mga bagay sa taas. Not, ano sabi dyan? Not on things on this earth. Huwag dito ha. Huwag kayo maniwala. Kayo mga young people ha. Ay, ikaw maging successful ka. Maging masipag ka lang. Meron pang nagsabi na tao, itong sabi niya sa isang pastor, binigyan siya ng gospel tracts. Pagkabigay, ano ba nangyari sa iyo? Si Pastor Orly yun eh. Orly, ano nangyari sa iyo? Pastor na ako kasi taga-Samar yun eh. Taga-Samar. Ganun ba? Nung binigyan ng tracts, alam niyo ba sabi nung nabigyan niya ng tracts? So makinig. Ano to sabi niya? Sabi niya, Orly, sa panahon ngayon, hindi mo na kailangan si Kristo. Kailangan mo lang maging alisto. Alam niyo, sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, ang kailangan natin si Kristo. Right. Ha? Siya, Panginoon, He is all we need. Siya talaga. Right. Sa panahon ngayon, hindi mo na kailangan si Kristo. Mga ilang buwan, natake sa puso. Patay. Huwag kayong maniwala. Lalo na kapag makapakinig kayo ng mga, di ba? Yan ang gusto ng kabataan ngayon eh. Yung mga tao ngayon eh. Yung bang mga mapapakinggan nila na yung mga kikiliti sila, di ba? Yung mga itching ears, yun ang gusto nila mapakinggan eh. Ayaw ng mga kabataan, mga tao ngayon na makapakinig sila ng mga masasakit na salita mula sa salita ng Diyos. Ayaw ng tao yan. Kaya nga, pag ayaw natin dyan. Pero kapag ang mga salita ay lagi nagpapatawa, tingnan nyo yung mga tao pumupunta sa comedy bar. Right. Para lang gusto nilang tumawa. Nagbabayan dyan. Tama. Pero invite mo sa church, ayaw. Right. Pagkapunta sa comedy bar, para daw tumawa. Invite dito sa church, patawanin natin. Right. Yeah. No? Basta magtiwala lang sa salita ng Diyos. Alam mo kagandahan? Basta alam mo lang yung sarili mo sa harap ng Diyos. Kahit na anong sasabihin ng tao sa'yo. Right. Sabi ko nga sa inyo nung ako'y mag-uumpisa pa lang ng gawain dito, alam mo sabi sa akin nung sa mga kaklase ko, dalawa sila, sabi, yan, pag nag-mission yan, walang mangyari sa gawain yan, napakayabang yan. Buti na lang tao yun. Kung Diyos nagsalita nun, hindi kawawa ko. Sipin mo kung sasabihin ng Diyos na,
Wala kang pag-asa. Wala, lugmok ka. Eh, kung Diyos yun talagang, di ba? Pero tao lang eh. Ay, tama. Yung napakinggan ko yun, na-challenge ako, sabi ko, kumbaga, you are entitled to your own opinion, pero papatunayan ko na lang sa inyo na mali yung opinion nyo sa akin. Ay, amen. Hindi ko sinabing ganun kasi don't talk to foolish men. Ha? Ay, Huwag kang makipag-usap sa mga hangal. Only time will tell. Di ba? Nung nakita na kami tulad. Birthday na ano to? Salibihin mo sa McDo. Nalibis sila sa McDo. Ha? Kaya, huwag kayong masaktan kung sasabihan kayo na hindi maganda ng tao. ay, amen. Sa alam mo sarili mo, nakatayo ka sa Word of God. Diba? You are rooted and grounded in the Word of God. Oh, kahit na anong bato mo. Pwede kang matumba, pero natugat ka pa rin. Amen. Diba? Kaya nga, build not thyself on things of this world. Huwag sa mga bagay sa mundong ito. Kailangan saan? Sa Word of God. Ha, Jess? Baka pag sumunod ka sa Panginoon, Jess, ma-flabbergast ka. Masashock ka kung anong gagawin ng Diyos sa buhay mo. Diba? Tayo din mismo. Dati, nung pagpunta yun dito, hindi yun nagsasalita. Kita, di ba? Kala ko nga, hindi marunong. Nung mag-ano, maingay pa pala sa akin to eh. No? Pati sa pagtulog, maingay eh. Yung last night namin doon, si Scott, wala na doon sa gitna eh, nandun sa labas. Harap siya. Maya-maya, ah! Kinuha ko yung cellphone, ginan ko. Oh! Ano nangyari sa'yo? Alarm pala yun, alarm. No? Kaya nga, life is short, so what? Boast not thyself of tomorrow. Make a plan. Before you make a plan, you pray for that plan. Always include God. Amen. Lord, mag-aaral po ako. Lagi mo kasama ang Diyos, ha? Amen. Kasi pag kasama ang Diyos sa pag-aaral nyo, ay tiyak, magtatapos ka. Ay, Magtatapos kang matino. Magtatapos ka na magkakabunga dyan sa school mo. amen. Ang sinasabi ko sa inyo, kayo mag-aaral, ha? Magtino kayo sa eskwelahan nyo. Huwag kayong mahiya. Doon sa school nyo, sabihin nyo agad. Kristyano pala ako, nagtuturo ako ng salita ng Diyos. Dapat yan yun, hindi yung tahimik kayo. Tapos kayo pa makilala ang mga luko-luko sa eskwelahan. Amen. No? Makilala nyo na kagad kung sino kayo. Plano nyo, pasa Diyos nyo din, wag mong itayo yung sarili mo sa mga bagay sa mundong ito. Itayo mo ang sarili mo sa salita ng Diyos. Kasi tiyak, hindi ka mabubuwal. Darating man ang mga pagsubok, di ba? Sabi ng Panginoon, ano sabi niya? O, ang isang tao kapag nakapakinig ng salita, o, sabi niya doon sa Matthew chapter 7, di ba? Ay nahalintulad ko siya sa isang taong pantas na magtatayo ng tahanan sa ibabaw ng bato. Kaya nagkaroon ng ulan, the rain descended, ano sunod? The winds blew, nagkaroon ng malakas na alon, parang alon doon sa Aurora ba, no? Ng alon, nahampas yung bahay, pero ano sabi ng Biblia? At hindi ito nabuwal. Bakit? May nakatayo eh, ang pundasyon, bato eh. Remember, the rock in the Bible is the Lord Jesus Christ. Amen. Pero sabi ng Panginoon, pero yung tao na nakapakinig ng ating salita at hindi niya ito ginagawa, ay nalintulad ko sa isang hangal na magtatayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng buhangin. Umulan, bihip ang mga hangin, nahampas yung bahay. Anong nangyari sa bahay? Buwal. Bakit? Kasi nga, once na ang buhangin, kahit na hindi malakas yung alon,
Basta maabot lang ng tubig yung alon yung buhangin. Kahit dahan-dahanin lang yan. Ano mangyari doon? Ha? So ano mangyari sa tinayo mo? Halimbawa, ano? Sa mundong ito, maraming lindol. Right. Di ba? Maraming magpapauga sa pananampalataya mo. Problema mo, uugain ka. Pero sabi, isipin niyo, first day of school, anong nangyari? Lindol. Ha? General Santos. Isang Jollibee doon, no? Malupit, no? Naglindol na nga. Sabi mo sa video, Lord, yawa, oy, yawa. Sabi, no? Lang tumawag sa Panginoon. Bagsak yung Jollibee. Alam niyo, buti na lang, habang naglindol, flag raising ceremony. Eh, nandun karami ng bata sa field. Meron man mga hindi tumatin eh, nasa taas, kaya naka-problemado. Pero may mga bumagsak, no? Isipin mo kung dito nangyari yan dito sa Luzon, NCR. No? Kanina, punta ako Caloocan, napatay pa ko. Church, katapat mismo school. Isip-isip ko, paano kaya dito nangyari? Tama yun. Lalo na dito sa Bulacan, di ba sabi ng isang engineer, lahat daw ng ano dito ay substandard. Di ba yung sabi ng engineer? Ano ko, paano na lang? Alam mo, sa totoo lang, minsan, pumapasok din sa isip ko eh. Paano kaya yung building natin, ano? Hindi na lang kaya natin gawin mo. No? Pero dapat na naman. Basta bahala ang Panginoon. Amen. Basta wag talaga tayo magyabang. Right. Tayo magyabang. Wag tayo magyabang. Ito nga ang pakiusap ko eh. Pag pinahintulutan na ng Panginoon makapag-umpisa tayo, wag natin i-post sa Facebook. Okay? Wag natin i-post sa Facebook. May pag-picture lang tayo pero wag natin i-post sa Facebook, ha? Amen. Kaya natin sila Pastor Ray ba? Wala pang pandemic, punta kami. Lupa lang. Nagka-pandemic. No? Wala akong alam eh. Pagbalik namin. Kita nyo, tahimik lang. Mas maganda yung tahimik lang, no? Sabi nga, just keep in silence and let the fruit of your labor do the noise. Kasi karamihan sa atin sobrang ingay, wala namang bunga, no? Right. No? Tama. Kaya tahimik lang. Gawin natin yan ha, pag nag-umpisa ha. Amen. O may magtanong bukas, ba't wala pa kayo pinag-post? Wala pa, hindi ko nag-umpisa eh. Kaya nga, build not thyself on things of this world. Huwag kang tumayo, huwag kang, ibig sabihin ba, huwag kang mamuhay dahil sa mga bagay sa mundong ito. Huwag mo ituon yung damdamin mo sa mga bagay sa mundong ito. Kaya damdamin natin laging sa Panginoon. Amen. Ayun, mga kabataan, may pangarap kayo, ha? Gusto ko maging superstar, saan? Sa basketball. Wala, kasama lagi ang Diyos doon, sir. Baka mamaya, pag ikaw sikat na, nalimutan mo na kami. Okay? Kaya mga kapatid, build not thyself on things of this world. Sa Diyos lang tayo magtiwala. Huwag kahit kanino. Amen? It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Yan. Life is short. Life is short. Napaka-exit lang ng buhay. Napaka-exit. That's reality. Alam nyo, lagi ko sinasabi dati, si Nanay Leonela, Ganun. Ngayon, wala na si Nanay. Nasa langit na. Ganun talaga eh. No? Huwag na lang ako magbanggit ng pangalan siguro. Wala kayong tatay ko. Ganun, alam, iniisip ko kaya yan. Minsan naisip ko nga, Brad, Ronald, na darating talaga ang time na may tatawag sa akin. Totoo yan. Wala na si ganito mo. Di ba?
Yun ang ano ko eh. Hindi ko naman na, sana may tatawag na. Pero darating talaga yan. Right. At least, alimbawa, pag ano, ano ng buhay at si mahaba ng edad. Ang pinakamasakit na tawag, yung tawag nung ano, nanay nung namatay. Ma'am, na-disgrasya imong anak. Panoorin nyo sa ano? Right. Ha? Naunsa man? Wa na, nalumos. Grabe. Kaya sabi niya, kung kay Bao lang ko na ingana ang training, hindi na ako panahon ng anak. Di ba rin na mag-lisod ni? Naunawaan, di ba? Amen. Ano mag-swimming man, basketball man na akong anak. No? Right. Yun yung pinaka-painful call in her life. Yung mga may tatawag, di ba? Tapos, hindi mo akalain ba na napakalakas ng anak mo, ang laki. No? The time will come, may tatawag sa atin at magbabalita ng isang malungkot na. Bakit? Life is short eh. Right. Right. Life is short. Life is short. Alala ko rin dati, nag-attend ako kay Atendel sa Phil State Office. Alas 11 lang yata yun. Mga alauna. So may dinala akong mga ano sa office niya. May dinala akong mga gamit niya. Pagdating doon, paglapag ko. May Phil State doon sa may ano, sa may Julia Vargas Avenue. Ang mga office doon ay ano eh, parang cubicle ba? Isang ganyan mga lawak tapos gulat ako, merong babaeng sumigaw. Ah! Ano nangyari? Ano nangyari? Kasi, nung time na yun, merong tumawag sa kanya. At ang tawag ay ganito, Ma'am, yung anak mo na disgrasya sa motor. Siyempre, yun ang pinalita sa kanya. Oh. Kaya, siyempre, yung mga cubicle, rinig ko talaga yung iyak ng nanay eh. Ano nangyari? Diba? Noon may mga marites na rin eh. Ano nangyari? Pala yung anak na na-disgrasya sa motor na single. No? Kaya, tayo, mag-ingat talaga tayo. Amen. Amen. Ang pinaka-the best na mag-ingat sa atin ang Diyos talaga. Amen. Amen? Buhay maiksi, buhay natin, no? Let's enjoy this short life with the Lord. Huwag sa mga barkada. Right. Enjoy your short life with the Lord. Amen. With the Lord's people. Amen? Sama mga anak ng Diyos, enjoy natin. Huwag sa mga walang kakwenta-kwenta. Right. Maiksi na nga, hindi ka pa nag-i-enjoy. Amen. Amen? Parang ano yan ba? Parang, halimbawa, ligo kayo ng dagat. Pagpunta mo ng dagat, ang ginawa mo, natulog ka lang. Hira. Haba-haba ng biyahe, punta ka lang doon para matulog. Enjoy mo. Di ba? Right. Punta ka ng Baguio para mag-camp. Pagdating yun, matulog ka lang. Sabi ko kay Chester, attend ka sa mga ano ha. Attend ka. Aba. Ayan. Kaya pag umaga na, gising na, kalasbuto na kayo, devotion na. Ayun din siya. Amen. No? Brother, no? Enjoy natin yung mabuhay na maiksi na let's enjoy it with the Lord and with the Lord's people. And all of God's people will say, Amen. Amen. Everybody, head bows, eyes closed, let us pray. Pasalamatan natin ang Diyos sa buhay na ito. Amen? If you are enduring as a Christian, ayusin mo na yan. Fix it. You fix it. You enjoy life with Christ. Salamat sa buhay na ito na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Mga kapatid, after this life, since we are saved, we have eternal life. Kaya nga, yung mga mahal natin sa buhay, mga kakilala natin, please, turuan natin sila ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Huwag po tayong mahiya. Huwag po kayong mahiya. Bakit?
Baka yung kaibigan mo na yan, mahal mo sa buhay. Hindi mo alam. Buhay nga ay maiksi. Please, share to them the gospel of the Lord Jesus Christ. Panginoon naming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat sa gabing ito. Salamat sa mensahe about life. Lord, gamitin niyo po ang aming mga buhay, Panginoon, sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. At tulungan niyo po kami, Panginoong Diyos, na hindi kami mamuhay at mabuhay para sa mga bagay sa mundong ito. Ang mga bagay sa mundong ito ay panandalian lamang, lumilipas. Tulungan kami na mamuhay at mabuhay para sa inyong banal na salita. Ang pundasyon namin ay inyong banal na salita, Panginoon. Darating man ang mga pagsubok, hindi kami mabubuan, hindi maalis sa kalooban niyo. Kaya Lord, salamat po. Salamat muli sa mensahe ito. Nakita namin sa gabing ito, Panginoon, anytime, death will knock at our doors. Death is imminent. Anytime pwedeng mangyari ito ng kahit kanino. And Lord, please use us mightily in your word. Salamat ng marami. Salamat po, Panginoon. Purihin ka at i-bless you rin po ang aming pagkakaloob sa gabing ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ito po yung aming dalangin. Amen. Okay. Yes. Give our offering. Amen. Thank you for watching. God bless you. God bless us all. Hanggang dito muna tayo, no? After this,